Inamin ng Comelec at Smartmatic na may nabago sa script ng isang computer program na nasa isang transparency server na nakalagay sa PPCRV. Napansin daw kasi ng tauhan ng Smartmatic na ang letrang N sa ilang pangalan ng mga kandidato naging question mark. Gate ng Comelec at Smartmatic, cosmetic o mababaw lamang ang ginawang pagbabago at wala itong epekto sa lumabas na resulta. Pero tingin ng kampo ni Senador Bongbong Marcos, nabahira na ang integridad ng eleksyon dahil dito. Narito ang aking report. Sa gitna ng mahigpit na labanan sa pagka-vice-presidente, nagreklamo ang kampo ni Senador Bongbong Marcos na may observer daw na nakapansing may nagbago sa hash code sa transparency server sa sinasagawang quick count ng PPCRV. Bukod kay Marcos, may nagreklamo rin sa PPCRV na kinatawa ng United Nationalist Alliance o UNA at Nationalist People's Coalition o NPC. They claim na nagkaroon ng another hash code after the 7:30 p.m. Electronic results na na-transmit. So what we did was to accompany them. Pinasamahan ko siya sa aming IT director doon sa kabilang building para silang magtanong kasi sila nakadiskubre. Ang hash code ang pinaka-ID number na kinikilala ng mga programang tumatakbo sa automated election system na ginamit para sa election 2016. Ito ang binabantayan para matiyak na tama ang election results na mula sa mga vote counting machine o VCM. Ang tanong, may binago nga bang hash code sa transparency server sa PPCRV? Pag-amin ng Comelec, may binagong script sa programang tumatakbo sa transparency server sa PPCRV. Sabay-sabay na humarap sa media ang General Manager ng Smartmatic TIM na si Eli Moreno, Steering Head Committee ng Comelec na si Commissioner Christian Robert Lim at Chairman Andres Bautista. 7:30 p.m. daw kasi noong May 9 ang may nakapansing may question mark sa ilang bahagi ng pangalan ng ilang kandidato. Napansin din namin ito mismo sa aming broadcast noong May 9, imbes na Enye question mark ang lumabas sa apelyido ni Senador Serge Osmeña. Kaya raw binago ni Smartmatic Project Manager Marlon Garcia ang script sa transparency server sa PPCRV. They also announced to everyone present inside the PPCRV command center that the correction was made and that subsequently the candidates' names would now reflect an Enye instead of a question mark. Pero gate ng Comelec at Smartmatic, cosmetic o mababaw lamang ang ginawang pagbabago at wala itong epekto sa transmission ng mga boto galing sa VCM. Hindi rin daw ginawa ang pagbabago sa lahat ng tatlong server ng Comelec kundi sa transparency server lamang na nasa PPCRV. Because he considered it a cosmetic issue, a minor thing, he changed it, and then he explained to the political parties and everybody present in the room. Kaya naman hindi nag-abiso ang Smartmatic sa ginawa nila, tapos na magpasabi sila sa mga political party. Pati raw sa Comelec ay hindi ito agad ipinagdigay alam. Nakaiwas daw sana sa gulo kung inabisuhan si Commissioner Lim at mga partido. There were lapses in this protocol. We will show to the public, maybe hopefully tomorrow, yung script na original at saka yung hash code niya and yung script na binago at saka yung hash code niya. So all the IT experts, they can use that script and see if it's going to change the results. Git ni Chairman Bautista, imposible ang aligasyon ni Senator Marcos na nagka-glitch bandang madaling araw ng May 10 at saka sa naungusan ni Congresswoman Leni Robredo. There is no cheating. Comelec records are open to the public for scrutiny. Naniniwala ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL na wala nga naging epekto ang pagbabago ng hash code sa resulta na nakikita natin ngayon. Nasuri na raw nila ang mga election return at zero variance ang lumabas, ibig sabihin walang kaibahan sa election return sa transparency server. Gayunman sinita pa rin ng NAMFREL ang Smartmatic dahil nila napaka-amateurish daw na nangyari. That's why we were saying it's a sloppy work. Okay, it's an amateurish for a billion peso project. You know, when you disregard safeguards that you place into the system and you disregard this, isn't that a sloppy work? It's project management issue. Okay? That I don't understand why nga na this seemed to be innocuous letter N, no? Had to be changed at such a last, especially during operations already. Okay? It should have been tested, it should have been reviewed prior to implementation. Ang PPCRV kung saan nangyari ang pagbabago ng hash code, nagsumite na raw ng incident report sa Comelec.
Inihahanda na rin daw nila mga CCTV footage para masuri. Ang kampo ni Congresswoman Robredo naghihiyawan matapos sabihin ng COMELEC na ang pagbabago ng hashcode ay walang epekto sa resulta. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng nagtrabaho upang masiguro na ang tunay na boses ng sambayanang Pilipino ang mananaig sa eleksyong ito. Pero ang kampo ni Senador Marcos hindi kontento sa paliwanag ng COMELEC at Smartmatic. Ipapasuri raw nila ito sa isang IT expert. This particular breach has already damaged the integrity of the entire system. What we are interested in, as I said, is no longer about who loses or who wins. What we are interested in is the truth.